Okay, class. Let's continue our discussion about PPE. No, last part of discussion. So, diretso na tayo. So, we have here self-constructed PPE. So, pwede naman magkaroon ng PPE ang isang business or entity by means of constructing it, no? By means of self-construction. May mapa-building man yan, machine. Okay? So, yan ay kadalasan na mga examples ng PPE na self-constructed or pwede ring equipment or furniture, di ba? So anyway, ano ba yung magfo-form part ng cost nun kung sakali? So we have direct cost of materials, direct cost of labor, yung mga indirect cost and incremental overhead is specifically no identifiable or traceable doon sa construction na nangyari. No? So parang it's more of yung cost na pwede mong ma-incur no? Parang pagdating sa pag nagma-manufacture ka ng inventory. So halos parehas lang din, no? In terms of yung classification niya, kung ano yung mga components niya. Parang ganun din. Okay? Pero take note, since PPE yan, ang purpose mo, gamitin niya sa operation, not to sell it. Okay? Yun lang naman pinagkaiba nila. Anyway, the cost of a self-constructed asset is determined using the same principle as for an acquired asset. So halos parehas lang in terms of determining what form the cost of that PPE, no? Parehas lang kung sakaling nag-acquire ka ng asset, halos parehas, okay? Then any internal profit or saving on construction is eliminated in arriving at the cost of self-constructed asset. So meaning being deducted. Kung ano man natipid mo in terms of construction, no, ng machinery niyan, i-eliminate mo 'yon. Meaning, i-deduct mo 'yon to get the net cost of that asset, okay, of that PPE. Okay po? Mamaya may example tayo niyan para mas malinawan. Okay? So anyway, let's go with first land. Okay? Hindi siya self-constructed, no, but in terms of getting the specific items to be included as part of the cost of land, i-discuss natin dito. Okay? So we have land use as plant site is classified as property, plant, and equipment. So ito yung normal na alam natin ginagamit sa operation. Okay, pero may mga ibang land kasi na ibang purpose, no? For example, ito, land held for currently undeterminable use is treated as investment property. Take note of that. Okay, kung ang land daw ay currently undeterminable yung use, so binili lang yung lupa for some for not knowing as of now kung ano ang magiging purpose niyan. Okay? Since may extra cash naman ang business, so bumili ng lupa. So as of now, undeterminable yung use. Now, kapag ganun daw, okay, hindi naman ginagamit sa operation, nakatenga lang dyan, treat that as an investment property. And therefore, not guided by PFRS, sorry, not guided by PAS 16, PPE. Okay? Take note, iba kasi ang treatment pag investment property. Okay? So, anyway, since wala naman tayo sa topic ng investment property, let's leave it as is. Okay? So, next is land held for long-term capital appreciation is also treated as an investment property. So, obviously, sabi dito, no, for long-term capital appreciation. So, kung ang purpose ng pagbili ng lupa, patagalin yan. And then, so, kapag tumagal na at medyo okay na yung market value, no, pinapa-appreciate. Siyempre, normally, pag land, nag-appreciate yan. So, pinapatagal lang yan just to have uh, appreciated amount. Okay? Na kung saan, magiging favorable sa side ng business. Okay? With that, okay, considered as parang investment mo yun. Bumibili ka ng lupa, okay, tapos patatagalin mo, pag malaki na yung presyo, that's the time na pwede mo siya ibenta. That's why, treated siya as investment property. Okay? Now, just to add, investment property, ang nagfo-fall down lang dyan, class, no? Just to be specific, ang nagfo-fall down lang sa classification ng investment property, land and building. Okay, yan lang. Yung mga equipment, furnitures, machinery, hindi nagfo-fall down under investment property. Okay, tandaan yan. Pag usapang investment property, it's more on real estate. Land and building lang yan. Okay, walang investment property na makaka-classify na equipment, machinery, and furnitures. Just to give additional information. Okay? Then we have land held for current sale by a real estate developer.
as in the case of subdivided lots, is treated as current asset as part of inventory. So ito yung, if you remember, PFRS 5, no? Non-current assets held for sale. So yung land, purposely, no? Ang intention, bumili ng lupa, then within that year, ibebenta din siya. Okay? That would be treated as non-current held for sale. Okay? Not as land under PPE na usually ginagamit lang sa operation. Okay? So, tandaan ha. So, yung last three na binanggit natin, not land as part ng PPE or as guided by PPE. Okay? So, let's go with another slide. So, these are the specific items na normally nagiging cost ng land kapag bumili tayo, obviously. So, ano yan? Purchase price. Okay, definitely. Then, attorney's fees and other expenditures for establishing clean title. So, kadalasan naman kapag usapang real estate, di ba? May mga papeles na kailangan dyan. Di ba? Check kung okay ba yung title niyan. Okay? Then, kung naka-register, no? Sa um, Land Registration Authority. Okay? So, all of that na necessary documents na kailangan mo makuha in terms of acquiring the land. Okay, then the expenses related to that, no, kung para masiguro mo yung title ng land, form part of the cost of the land. Okay? So, definitely yung mga binabayad mo sa attorneys. Okay? Yan. Kasi kadalasan sila naman nag-aasikaso niyan. Okay? To check. Ano pa? Broker's commission. So, ito yung mediator nyo. Kunyari, siyempre, ikaw naman ang buyer. Para hindi ka mahirapan maghanap kung sino yung nagbebenta ng lupa, iasa mo sa iba. Yung mga may alam talaga ng mga sino-sino man na nagbebenta ng lupa. So, para ma-inform niya sa iyo na may ganitong binibenta ng lupa. Diba? So, commission niya, since nagtrabaho siya in behalf of you, okay? Yung cost mo doon, part din ng cost ng land. Okay, na ipapurchase mo. Escrow fees, eto naman, in terms of completing the transaction, no? Completing the acquisition of land from the time na nag-usap, no? And from the time na nabili hanggang maayos yung mga papeles. Okay? Hanggang matapos yung buong transaction ng pagbili ng lupa. Okay? Yung fund, okay, pati yung mga necessary papers na kailangang i-transfer with the buyer, okay, to the buyer, okay, nasa isang kamay. Okay? Tawag natin doon escrow agent. Okay? So, kumbaga in terms of fulfillment ng isang party sa another party, no, yung involved sa pagbilihan ng lupa, okay? Sinisiguro nila kung na-perform or na-fulfill ng bawat isa. Yung isa, yung si buyer nabigay niya yung full payment doon kay tawag nito? Kay seller. Si seller na i-transfer niya yung necessary ng mga documents and mga necessary information dapat meron siya, okay, in terms of acquiring the land. So, yun muna yung kailangan ma-satisfy, di ba? So, bago tuluyang matapos na yung transaction. So, yung escrow agent, siya yung involved doon. Siya yung nagsisiguro noon. Siya yung nagmo-monitor noon. Okay? So, yung bayad natin sa kanyang service, tawag natin doon escrow fees. Okay, kadalasan, in reality class, sila bank ang involved dyan. Okay? Anyway, next, fees for registration and transfer of title. Obviously, kasama yan. Okay? Cost of relocation or reconstruction of property belongings to others in order to acquire possession. So, kunyari may mga existing property doon sa bibili mong land. Okay? Tapos, syempre, may mga ayaw, no? Ayaw na magpasakop. Okay? Pero since nabili mo na yung lupa doon sa original na may-ari, you need to pay them, no? Just to relocate them. Okay? Sa ibang pwesto. Okay? So, yung binayad mo for that, no? Considered part ng cost of land. Okay? Ano pa? Mortgages, encumbrances, mga additional pahirap, no? In terms of dapat mong mga bayaran, interest, no? On such mortgage, no? Assumed by the buyer, kasama din doon sa land. Di ba kadalasan naman ng land, may kaakibat na utang yan. Okay, naka-mortgage yan. So, kung yung bibilhin mong land may ganun at inassume mo, okay, yung burden na yan, that would be part of the cost of land.
Okay? Pero kung hindi, edi hindi. Okay? Next, unpaid taxes up to the date of acquisition assumed by the buyer. Take note ha, ang sinasama mo lang yung unpaid taxes na ikaw yung nag-assume. Take note, again, up to the date of acquisition. Okay, up to the point na makuha mo na siya. Okay, kadalasan naman ganun eh. Kaya binibenta ng seller, okay, kasi baon na rin in terms of mga obligations, lalo na kung usapang taxes. Okay? O si buyer naman, since gustong-gusto niyang bilhin ng lupa, any unpaid taxes niyan, sasabihin niya, sagot na niya. Okay? Pero take note, ang nagpo-form part lang ng cost ng land na yon is yung tax na hindi pa bayad as of the moment up to the date na na-assume mo na yung land. Okay, kung may babayaran na mga taxes afterwards, no, after mo siyang ma-acquire, hindi na yun part ng cost of land. Considered yun as expense. Okay, tandaan yan. Next, cost of survey. So, in terms of mga uh, formality issues, no? So, tatanong-tanong kung sino may-ari dyan. In checking the measurement, yan. Part yan ng cost of survey. Okay, so yung mga gastos mo dyan, part ng cost of land. Cost of clearing, grading, and demolishing unwanted old buildings. So, yung clearing, syempre, kung sakaling mga lupa, maraming mga puno-puno, tatanggalin mo yun. O yung grading, in terms of papatagin mo, di ba? Tapos, kunyari, ang lupa is lubak-lubak. So, kailangan mo ng additional lupa para pantayin yan. So, that would be part of the cost of land also. And demolishing unwanted, no, mga established property doon, tulad ng kunyari may mga old building diyan na hindi mo naman gagamitin. Okay? Yung gastos mo para igibain yun, part din ng cost of land. Take note of that ha, part yan ng cost of land. Tapos, kung sakali, dun sa mga scrap materials, no, na pwede mong ibenta out of the demolition, out of the clearing, okay? Ibawas mo yon kung sakaling naibenta mo. Less proceeds from salvage. Okay? So, parang ito yung kanina sinasabi ko, no, savings on the construction. So, kahit pa paano nakatipid ka sa gastos kasi may nabawing portion. Okay? So, take note of that. Deduction yun, ha? Next, payment to tenants to induce them to vacate the premises. So, normally, di ba, pag nag-acquire ng land, tapos may mga, sabihin na natin, mga squatter, okay, mga hindi legitimate talaga na nakatira doon. Okay, just to induce them, no, to encourage them na umalis na kasi nga ikaw lang bago may-ari diyan. Yung binayad mo doon, magiging part of cost of land pa rin. Okay? Cost of permanent improvements, cost of grading, leveling, and landfill. So, ito yung sinabi ko kanina, no? Papatagin, tatambakan ulit ng another lupa. Okay? So, part yan ng cost of land. Then, cost of option to buy the acquired land. And if the land is not acquired, the cost option is expense outright. Pag sinabi mong purchase option or cost of option in acquiring the land or certain PPE, no, you are given an advantage, kumbaga class. Okay? Na, for example, kung inavail mo yung purchase option na yan, at some point, kapag okay na siyang i-exercise, maaring mabili mo siya sa mas mababang halaga. Okay, yan, ganun yan. Okay? And with that, kung talagang tuloy yung pag-purchase mo, okay, magiging part yun ng cost of land. Pero kung hindi mo tinuloy yung pag-purchase nun, hindi mo in-exercise yung option mo to purchase, that would be, ano sabi? Expense. Okay, take note of that, ha? Yan yung mga normally na part ng cost of land. So, familiarize mo lang, class. Okay, next tayo. Okay, we have land improvements. Okay? So, another classification, sub-classification ng PPE. If land improvements are addition to cost, not subject to depreciation, okay, they are charged to the land account. Okay, so, cost of surveying, cost of clearing, cost of grading, leveling, and landfill, subdividing, and other costs of permanent improvement. So, ito yon. Tama? Ito yon. Okay, pero, ang point dyan, class, no, kung sakali, okay, magkaroon ng tawag nito, other treatment of account, no? Para dito sa mga gastos na to, pwede siyang land improvements. Okay? Land improvements.
Okay, kung saan, okay, this will be considered as uh, another account title. Okay? Another account title. So, dito papasok yon kung sakaling isa-separate nila. Okay? Now, kung hindi, that would be part of the land account mismo. Okay? Kasama na siya doon. Tulad ng binanggit natin kanina. Okay? Kung yung land improvements considered cost na hindi subject sa depreciation, definitely. Okay? Next. Now, kung yung land improvements are depreciable, eto na, they are charged to special account land improvements. Okay? Na kung saan, yun nga, treated as just like depreciable assets. Etong mga normal na gastos na to, no, in connection doon sa land nga, this will be classified as land. Okay? So normally, ang effect niyan, no, hindi mo na de-depreciate. Okay? Kasi nga mismong ano siya part siya ng mismong dapat na ginagawa dun sa lupa. Okay? Now, itong mga tinatawag nating other additional costs in terms of land, okay, this would be considered land improvements. And normally, kapag ang land improvements, no, in-specify mo as is na ganyan, subject yun for depreciation. Okay? Now, ano yung mga example niyan? We have fences, okay, mga bakod-bakod dyan, okay, or yung mga simple nakikita yung mga harang sa isang property. Okay? Water system, okay, yung water ano nila, water facilities nila, okay, yung tubo. Okay, yung paano dumadalo yung tubig papunta dun sa property nila. Drainage system, so yung mga dumi, mga ano diyan, mga kalat, no? Paano yung mga flow, yung sistema, okay? Yung mga residue, lalo na kung ano 'yan, tawag nito manufacturing company. Yan. Sidewalks, kung sakali, may mga sidewalks. Okay? Pavements. Okay? And the cost of trees, shrubs, and other landscaping. Okay? These items, no, yung mga gastos mo dyan, normally considered land improvements subject to depreciation. Okay? Now, meron lang ditong however, if the sidewalks, pavements, parking lots, and driveways are part of the blueprint, okay, for the construction of a new building, they are charged to building account. Okay, ang assumption, pag silent ang problem, itong mga nabanggit natin, they are considered part of the land improvements. Okay? Na subject sa depreciation. Okay? Now, kapag in-specify na itong mga to daw ay part talaga ng blueprint, no, ng design ng building, okay, na i-construct na building dyan sa lupa na yan, okay, that would be part ng cost ng building na i-construct. Okay, take note of that. That will be part of the uh, building na i-construct. Okay, specific lang dito klase, itong mga to. Yan, itong mga to. Yung binanggit niya dito sa baba. Okay, take note of that. Okay, so sige, proceed tayo. Yan. So, we're done with the land. Dito naman tayo sa building. Okay, in terms of purchase, ay normal lang na alam natin, purchase price, legal fees, unpaid taxes up to date of purchase assumed by the buyer. Take note again, no, unpaid taxes up to the date of purchase. Okay? Sa up to the date na nakuha na ng buyer yung building rather. Yung susunod na mga taxes, after niya makuha yon, expense na yon. Okay? Interest, liens, and other encumbrances assumed by the buyer. Okay? Payment to tenants to induce them to vacate the building. So, halos pares lang din. Any renovating or remodeling costs incurred to put the building purchase in a condition suitable for its intended use, such as lighting installation, partitions, and repairs. Okay? So, kasama din yan. Okay, tinan natin. Mamaya-maya onte para mas ma-appreciate may illustration tayo. Isang bagsakang illustration na lang. Okay? How about kapag ang building self-constructed? So, we have materials, syempre, na ginamit. May gastos mo dun sa pinangbayad mo sa mga labor, no? Mga nagtrabahante mo dun, and other overhead directly attributable to the construction. So,
Isipin nyo na yung mga pwedeng maging materials dyan, di ba? Hollow blocks, okay? Then, sahod ng mga nagko-construct, and other necessary expenses para makonstruct yung building na yan. Ano pa? Building permit or license, kailangan yan, syempre. Architect fee, okay? Yung nag-design ng building. Superintendent fee, yung nagmo-monitor ng mismong process na ng construction ng building. Cost of excavation, okay, take note ha. Cost of excavation, yan yung gastos mo para bungkalin yung lupa at maging matatag yung pundasyon ng gagawing building, di ba? So, yung mga binayad mo doon, kadalasan naman, uh, tawag nito, ang nagbubungkal niyan, syempre, yung mga naglalaki ang makinarya dyan. Okay? So, kung nyari, inupahan mo lang yun, no, di, yung bayad mo doon, okay, para doon. Part ng cost ng building na kinoconstruct. Ano pa? Cost of temporary building use as construction office and tools or materials use. So, kadalasan kasi, syempre, ang building matagal yan. Okay, wala pa tayong pagtataguan ng mga materials. Or wala pa tayong pwedeng pwestuhan kung sakaling mayroon tayong mga meeting na gagawin in terms of the construction. So, temporarily, may ginagawa silang building, not necessarily building talaga. Okay? Pero enough na para pagtaguan ng materials nila. Okay? And little space para sa office nila in terms of the meeting. Paano yung dapat nilang gawin from time to time. Okay? So, makikita niya, may makikita kayo in reality, no? Kapag may nagko-construct ng ganyang building, may makikita kayong mga temporary na facilities. Okay? So, yung gastos mo to construct that, okay, part din ng magiging building na i-construct. Yung talagang building na i-construct. Okay, part din yun ng cost na. Okay, ano pa? Expenditures incurred during the construction period such as borrowing costs and insurance, definitely. Take note during the construction period. Okay, so yung borrowing cost, may related topic tayo dyan sa kanan natin yan. Elaborate. Yung insurance, syempre alam na natin yan. Okay? Expenditures for service equipment and fixtures made a permanent part of the structure. Okay? So kapag permanent part na ng building, yung certain equipment na yan and fixtures, o sabihin na natin part yan ng blueprint ng building na kinoconstruct. Yung gastos mo para doon sa mga equipment and fixtures, magiging part ng building. Okay? Kumbaga, ang impact niya, no, kung sakaling yung fixtures na yan, fixtures kadalasan mga lighting, service equipment, okay? Kapag natanggal mo siya, malaki ang impact in terms of the building, pwede mag-iba. Okay? Kasi nga part talaga siya ng blueprint. So with that, yung gastos mo to construct those things, no, equipment and fixtures, magiging part na ng building. Okay? Kasi in fact, may major impact siya para dun sa building. Tama ba? Take note of that, ha? Next, cost of temporary safety fence around construction site and cost of subsequent removal thereof. Okay? 'Di ba sa nakikita naman kayo siguro ng mga kino-construct na building, 'di ba? Yung mga nakikita niyo yung mga harang-harang, okay? Lalo na sa mga sa lugar ng mga Makati, 'di ba? Mandaluyong, yan. Pag may nakikita kang mga building na kino-construct, may mga parang nakasalo sa gilid yan. Okay? Yung gastos doon, okay? Magiging part din ng cost of building. And yung gastos din para tanggalin ulit yon, magiging part ng cost of building. Not only that, pati yung fences. Kadalasan naman kapag nagko-construct ng building, may nakikita kayong naglalaki ang yero nakaharang dyan eh. Okay? Para syempre hindi sinisilip-silip ng tao. So yung mga harang na yon, temporary safety fence yon, considered part ng cost ng building yon. Okay? However, the construction of permanent fence after the completion of the building is recognized as land improvement. Okay? Kanina, if you remember, ito yun, no? Yan, land improvements na kung saan subject sa depreciation. Okay? Pero take note, kung yan ay magiging permanent fence, no? Kung yan ay magiging, tawag nito, ayan, saan na ba yun? Kung yan ay magiging, kung yan ay part talaga, no, ng blueprint ng building, that would be considered building. Okay, kung sakali. Pero kung wala namang binanggit, considered land improvement lang yan, ha. Okay? Next, safety inspection fee.
So, siyempre normally may safety inspection fee 'yan. Ano check diyan, yung mga personnels, representatives ng local government. Okay? Next is yung cost of sidewalk, payments, parking lots, and driveways which are part of the blueprint for the construction of a new building. Okay? However, if these expenditures that are occasionally made or incurred not in connection with the construction of new building will be charged to land improvement. So, halos pares din kanina. Pag part ng blueprint, kasama pa rin. Okay, kasama yan as part ng building. Pero pag hindi, land improvement, subject to depreciation. Okay, ano pa? Cost of premium for the insurance taken during the construction of a building. Okay, during dapat. However, if no insurance is taken and damages are paid by the entity as a consequence, such payment is charged to expense or loss on damage. So, pag walang insurance, then later on, nagkaroon ng gastos related dyan sa mga incident, for example, okay, nagkaroon ng incident in terms of the construction, walang insurance, o yung gastos mo doon, okay, kunyari, pina-hospital mo, yung construction worker, that would be considered expense, not capitalizable dun sa cost ng building. Okay? Ano pa? Cost of ventilating system, lighting system, and elevator installed during construction. Okay? Otherwise, said expenditures are charged to building improvement to be depreciated over the useful life or remaining life of the building, whichever is shorter. So, parang katulad ng land, may land improvements. Sa building, may building improvements din. Kasi may times kasi, no, yung building, for example, elevator, pag kinonstruct ng building, normally, lalo na kung mga hanggang third floor lang yan, walang elevator. Okay? For example, i-update yun, no, okay? I-renovate, patataasin, gagawin ng 10th floor. 10th floor. Okay, tapos i-install lang syempre ng elevator kasi masyado na mataas. Okay? Tama ba? That would form part ng cost ng building. Okay, now kung ang treatment naman hiwalayin 'yan, okay, pwedeng ang trato sa kanya building improvements. Depreciated daw over the useful life, its useful life, okay, or the remaining life ng building, whichever is shorter. Okay, ganun 'yan. Okay? Next, cost of immovable shelves, cabinets, and partitions which are attached to the building. So parang katulad kanina banggit natin, no? On the other hand, if such expenditures are movable, they are charged to furniture and fixtures and depreciated over their useful life. So kung immovable siya, talaga naka-intact na siya doon as part of the construction ng building. And then kung sakaling ang tatanggalin yan, may impact sa building, baka magiba. Okay? So considered part yon ng cost ng building. Capitalizable yon. Otherwise, kung namo-move naman siya without affecting the building itself, okay, considered uh, equipment or furnitures and fixtures. Okay? Anyway. So, familiarize class yung mga typical na items na part ng land, ng building improvements, land improvements. Okay? Next, cost of machinery. So again, meron tayong purchase price, freight, di ba? Insurance while in transit, installation cost, okay? Cost of testing, initial estimate in terms of dismantling and removing, okay? Na kung saan may present obligation. So pag sinabi natin may present obligation, kadalasan nire-require to based on the contract. Okay? Required by the contract. So alam na natin by that, kailangan natin include yon as cost ng machinery. Fees paid to consultant for advice on the acquisition of machinery. Ano pa? Cost of safety rail and platform surrounding the machinery. And cost of water device to keep the machine cool. These are normally the items included as part of the cost of machine as being acquired, okay, being purchased. Okay? So, yan. Diretso na tayo sa problem. During the current year, Burr Company rather, had the following transactions pertain to each new building. Okay. Purchase price of land, legal fees, architect fee, demolition of old building site, sale of scrap from old building, construction cost of new building. What amount should be reported as cost of land and cost of building? So to check, no, yourselves kung kaya mo compute, you may stop the video class. Okay? Try mo lang. Okay?
Stop mo na. And then after niyan, pag nasagutan mo na, then saka mo i-play again para makita mo yung tamang sagot. So here's the correct answers. So for cost of land, so definitely we have purchase of land. Okay, kasama yan. Legal fees, okay, na binayad to purchase the land. Okay, take note. Diyan yan sa land. Architect fee, syempre alam natin connected yan sa building. So part yan ng building. Okay? Demolition of old building, part yan ng land. Okay? Yung mga unwanted, 'di ba, infrastructure tulad ng building na hindi mo naman gagamitin. So, demolish mo yan kasi magtatayo ka ng bagong building. So, yung gastos mo dyan to demolish that, part ng land, ha? Tandaan yan, nandun yun sa kakabanggit lang natin na slide. Okay, kakadaan lang natin na slide. Then, we have sale of scrap. So, yung mga nabentang materials, scrap materials out of the demolished building, no? Or demolished infrastructure dyan sa land na yan. Okay? So, kasama yon. Pero take note, that would be treated as deduction. Kumbaga nakatipid ka, so bawas yan. Okay, in getting the cost. Then, syempre yung construction cost, related yan sa building. Okay, so tama ba? Lahat nakuha naman natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lahat nakuha natin. Okay? Pero in terms of breakdown, eto yan. Okay, klaro tayo dyan? Okay. Next. Eto, medyo comprehensive yung example. Ano ang requirement? Cost ng land, building, tsaka land improvements. Again, to test yourselves, no? Try mo munang sagutan by yourself. Okay? Kung naiintindihan mo. Okay, pag hindi, you may go back dun sa discussion natin kung ano yung mga items na included sa land, building, and machinery. Okay, check mo lang. Land improvements, okay, kasama din, tsaka building improvements. Okay? So, sige. Let's proceed sa answers. Okay, so, pakita natin. Ang requirement lang naman, land, building, and land improvements. Ayan. So, sa land, purchase price ng land. O, syempre, definitely kasama yan. Okay? Yung demolition of old building site, again, sa land yan. Kaya nakikita mo, nasa land siya. Dito. Next, architect fee. Okay, alam natin sa building related yan, sa kinoconstruct na building, kasama yan. Okay, dito yan. Tama, sa building. Next, legal fee, title investigation. O, syempre sa ano yan, sa lupa yan. 40,000. Saan yun? Ito yun. Okay, ano pa? Taxes in arrears on building on land. Okay? So, pertaining yan dun sa mismong ano sa old building. So, that would be part of the land also. So, kaya nakikita mo nandito yan. Okay? Assessment by local government for drainage project. Okay? Part din ng land. Okay po? Part din siya ng land. Okay? Normally, kapag ano siya, ina-assess ng local government, no? Normally, nagiging part talaga ng land yan. Okay? Ano pa? Landfill for building site. Okay? So, landfill, dagdag na tambak ng lupa. Yeah? So, kasama sa land yan. 190. Okay? Gastos para tanggalin yung mga trees, no? Doon sa lupa para makonstruct yung building na itatayo. Okay? Part din ng land, yung 100,000 yan. Ito yan. Kasama siya. Land survey, obviously, kasama. Okay? Ito yun. Next, excavation for basement. So, obviously, no? Para sa pundasyon ng itatayong building, sa building yan. 130,000. Ito yun. Ano pa? Timber sold. Though, yung mga, ano, no? Mga puno na clear out of the land na binili mo. Okay, syempre, kailangan mong linisin yan dahil may tatayo kang building. So, take note, clearing yan, related dun sa land. Okay, so, in terms of pagbenta niyan, bawas din sa cost ng land. And pati yung salvage materials from the demolition ng old building, okay, yung benta mo doon, okay, part din ng land. Pero take note, gastos.
nakatipid ka sa gastos in effect. So, bawas yan. So, yung 20 tsaka 30, yan, bawas yan sa land. Okay, next. Temporary building used for construction activities. Okay, take note. If you remember, that would be part of building. So, 290,000, kasama yan sa building. Ito yun. Okay. Next, payment of medical bills for employees injured during inspecting construction, 10,000. Okay, sa land, building, or land improvements yan, answer natin, expense. Okay, expense yan. Ito yan. Okay. If you remember yung sinabi ko kanina, expense yan. Okay? Yung mga gastos mo in terms of the incidents, tapos wala namang insurance, so that would be expense outright. Cost of paving the driveway and parking lot. Okay, saan kasama yan? Yan. Dito yan sa land improvements, if you remember. Those are basically land improvements na subject to depreciation. Okay? In-specify naman siya. Kung sakaling walang specification, saan yan? Okay, saan yan? Sa land. Okay? Now, pwede ba siyang maging building, part ng building? Yes. Kung blueprint, kasama siya sa blueprint. Okay? Pero, with our problem, in-specify niya na hinahanapan natin siya, okay? Or pinapahanap sa atin yung land improvement, o di specify natin. Okay, sa land improvement. Ano pa? Installation of lights in parking lot. Siyempre, part din yan ng land improvements. Ito yun. Tama? Next, insurance during construction. O, sa building yan, siyempre. Ito yun. Ano pa? Building permit. Okay, so kasama yan, 45,000 sa building. Ito yan. Then next is safety fence around construction site. So ito yung mga para safe tayo, walang mababagsakan na mga falling debris dyan kapag kino-construct yung building. Part ng building. Okay, ito yun. Ano pa? Safety inspection fees doon sa ginagawang building, 30,000, part ng building. Ito yun. Okay? Next, removal of safety fence after the construction. Okay, kasama din yan sa building. Okay, ito yan, 20,000, di ba? Next would be new fence surrounding building. Okay, fences. Okay, take note, that would be considered land improvements. Ito yan. Okay? Safety fence. Okay? After the construction ng building, land improvements yan. Take note of that, ha? Now, kung sakali, again, class, kung part talaga ng yung blueprint ng building, sa building yan. Okay? That would be part ng building. Next, ano pa? Kung sakaling part ng blueprint. Pero since in-specify sa problem or hinihingi sa question, requirement na may land improvement. Di land improvement muna. Okay? Ano pa? Cause of windows broken by vandals. Okay, so tapos na yung building, pero in terms of damages, okay, may mga vandals na nagkakalat dyan, no? Basag salamin boys kung tawagin, di ba? So gastos yun, expense yun, okay, not capitalizable sa cost ng building. Okay? Yan. Saan yan? Ito, 25,000 expense yan. Okay? Next, cost of trees, shrubs, and other landscaping. Okay? Saan yan? Yun. Dito yan sa land improvements. If you remember our previous slides, nandun yan nakaspecify. Okay? Ano pa? Construction cost, obviously sa building yan. Okay? Ito yun. Ano pa? Imputed interest based on stock financing. Okay? Ito yung parang cost, no? In terms of the construction. Okay? So, take note, that would be expense. Pero, may may mga certain rule class, no? Related yan sa borrowing cost, no? Saka nyo na intindihin yon. Pero, for this problem, since silent naman siya, no? Wala naman siyang binanggit na specification, that will be treated as expense. Okay, take note of that. And, by the way,
Related kasi siya sa stock financing, no? Hindi siya connected dun sa construction. Sorry dun sa kanina nabanggit ko, nasabi ko yata, related sa construction. Okay? Based on stock financing. Okay? So, kaya hindi talaga siya kasama, definitely. Pero for example, kung imputed interest based on the construction financing, building financing, mapapaisip ka niyan. Okay? Kung sa building ba siya o hindi. Okay? And yung classification nun, ano yung rule nun, saka natin intindihin na pag nandun na tayo sa borrowing cost. Okay? So, that would be expense since stock financing yan. Cost of house party to celebrate opening a new building. Okay, gastos yan. Okay, 40,000. So, add all, respectively, for land, meron kang 3,785,000. For building, 9,377,000. For land improvement, 186. For expense, kahit hindi siya required, inalam lang natin, 215,000. Okay? So, yan yung tamang sagot dyan. Next, machine. Okay. During the current year, Ben Company had the following transactions pertaining to newly acquired machine. So, magkano daw yung cost ng machine? Again, stop the video to test kung kaya mong competent. Okay? Now, kung okay na or hindi mo kaya, you may proceed playing the video. Next, cash paid for machine including VAT of 96,000. Take note, yung VAT, refundable yan, no? So, hindi yan kasama. Kasi sinama eh. So, dapat di natin isama yan. Cost of transporting the machine, yes. Freight cost yan. Labor cost of installation, kasama yan. Labor cost ng testing the machine, kasama. Insurance cost for the current year. So, hindi niya in-specify kung insurance cost yan related doon sa pag-purchase ng machine, no? Or during the transit of the machine. So, dead man natin yan. Okay? Papakita na nga natin sagot. Yan. So, tama tayo. Cash paid, binawas yung VAT. Okay? Cost of transporting, kasama din. Cost of installation, cost of testing, kasama din. So, if you notice, hindi sinama yung insurance cost for the current year kasi hindi niya in-specify kung insurance cost yan related dun sa transit ng machine. Okay? Sa pag-transport ng machine. So, hindi yan kasama. Dead ma yan. Expense yan. Cost of training for personnel who will use the machine. O cost of staff training, di ba? Sabi natin, hindi yan kasama. Okay? So, wala din yan kung mapapansin mo. Wala siya dito. Cost of safety rails and platforms surrounding the machine, kasama. Cost of water device to keep the machine cool, kasama yan. Obviously, ito yon. Ano pa? Cost of adjustment to machine to make it operate more efficiently, kasama din. Estimated dismantling cost to be incurred as required by contract, kasama din yan. Ito yan. Okay? Siguro ang bago sa ito, yung cost of adjustment to machine to make it operate more efficiently. So, necessary yun, no? Just to make the machine function as intended by the management. Kasama yun. And just to add lang class, kung sakaling may mga major renovation, major repairs na gagawin, that would be considered part ng cost ng property niyan. Okay, ng machinery niyan, if that pertains to machine. Okay? Lalo na kung yung gastos, kahit sabihin natin, hindi sinabing major. Gastos daw na kung saan mag-extending useful life ng mismong property, no? Yung mismong PPE. That would normally form part ng cost ng property niyan. So, additional information yan. Okay, capitalizable, kumbaga. Okay? So, the answer would be total cost of the machine, 1,200,000. Okay po. Next. So, yun lang. I think sa mga susunod na slide, wala na itong mga computation. Okay, so it's more on theory again. So, the recognition of PPE. So, kung may recognition, may derecognition. O di, ibig sabihin, tatanggalin na natin in terms of recording. Okay? So, yung accumulated depreciation na record, i-remove natin, i-eliminate natin. Okay? Plus the cost of the PPE. So, syempre, nung ni-record natin yan, debit yan, PPE. Tama, credit accumulated depreciation sa record natin. Pag i-recognize natin, babalik ka rin lang natin. Debit yung accumulated depreciation, credit yung cost. Okay?
Then sabi dito, the gain or loss from the recognition of an item of PPE shall be included in profit or loss and shall be treated as other income. Okay? Or as part of other income or other expense. Depende kung gain or loss yan. Okay? So, ano pa? The gain or loss arising from the recognition of an item of PPE shall be determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item. So, kunyari, dine-recognize mo, okay, na-recognize siya kasi nabenta mo yung PPE. Okay, so whatever is the amount na na-receive mo out of disposing that PPE, no? So, debit cash yun, malamang. Then, i-match mo dun sa carrying amount ng item. So, that would be the cost minus accumulated depreciation. Or whatever is the amount of that. Okay, kung advantage man doon sa cash na binawas, okay, edi may gain. Kung disadvantage, edi may loss. Okay, in terms of disposal. Okay, na kung hindi naman siya na-dispose dahil binenta, dinispose lang, okay, na wala kang pagbebentahan, talagang dispose mo lang. Okay, that would be considered loss again. Loss straightly. Okay, kasi nga wala ka namang na-receive sa pag-recognize niyan, pag-dispose niyan. Talagang literal na dinispose mo siya. Tinapon mo siya. Okay, so kung may natitira pang a certain carrying amount of that item pero dinispose mo na siya, no? Sa record mo may natitira pang carrying amount pero dinispose mo na siya kasi hindi mo naman talaga siya totally na magagamit. Okay? That would be considered loss. Okay? So debit accumulated, debit loss, then credit cost. Okay, kung sakaling ganun yung way ng pag-dispose, hindi siya nabenta. Literal talagang dinispose lang. Okay? Next. Okay, meron tayo ditong rule na babanggitin in terms of fully depreciated asset. A property is said to be fully depreciated when the book value is equal to 0 or equal to the residual value. Okay? In such case, the asset account and together with the related accumulated depreciation are closed and the residual value is set up in a separate account. Okay? So, di ba, may mga property na depreciable, syempre of course, na in-estimate natin yung residual value at the end of the useful life nun. Kung sakaling equal na yan, in terms of the recording, equal na yan sa residual value, or kung walang residual value, ang property or PPE ay 0 na in terms of the recording, okay, they are considered fully depreciated. Okay, fully depreciated na yan. Okay? Na kung saan, okay, kapag ganun, di kailangan na natin yung kailangan na natin yung eliminate doon sa record natin. So, just like doon sa ginawa natin kanina, tama, debit accumulated depreciation, credit cost. Okay, kung kasabay niyan na i-dispose siya. Okay, i-dispose siya totally. Okay? Now, kung may residual value, yung residual value normally ay kine-create ng bagong separate account. Okay, pero sa totoong buhay class in practice, no, kung sakali may expected residual value, I don't think na ginagawan pa ng separate account yan. They leave the record as is. Okay? Now, kung totally i-dispose nila, di ano lang yan. It's a matter of tawag na to, eliminating. So, kung dating debit, ika-credit nila. Kung dating credit, i-debit nila. Okay, ganun na magiging treatment dyan. Now, ang kadalasan na nangyari in terms of fully depreciated asset, sa libro, 0 na siya. Sa libro, equal na siya sa residual value na in-estimate from the start. Pero ginagamit pa rin. Okay, ano ang rule doon pag ganun? Sabi dito, the cost of the fully depreciated asset remaining in service and the related accumulated depreciation ordinarily shall not be removed from the accounts. So, hindi mo kailangang eliminate, hindi mo kailangang i-recognize. Kung sakaling yung fully depreciated asset na yan ay ginagamit pa ng business. Okay, take note Paano nangyayari yun, sir? Ba't mo ginagamit sa record natin 0 na? Take note, yung pagiging 0 niyan in terms of the record lang. Okay? 'Di ba may useful life ka in-estimate. Okay, may may residual value ka na in-estimate. Okay? Estimate lang yung class. Hindi natin alam kung gaano katagal natin yung magagamit. Pwedeng mas matagal, pwedeng mas mabilis.
compared dun sa pag-estimate natin, di ba? Eh kung maingat ng paggamit, di maaaring mas matagal mo pa siyang magamit. Okay? Eh dun sa estimation mo, hanggang dito lang. So sa record, zero out na yan. Pero as of now, okay pa naman yung mismong property, kaya nagagamit mo pa. Okay, with that, kung fully depreciated na siya, zero na siya sa libro, okay, pero ginagamit mo pa, hindi mo kailangan de-recognize yung entry doon. Okay, hindi mo kailangan de-recognize sa libro. Okay? Kaya lang, ano daw gagawin? However, entities are encouraged but not required. Encouraged lang but not required to disclose fully depreciated property. Okay? So, kung may mga fully depreciated asset, the business or the entity are being encouraged rather to disclose kung anong amount related yung para sa fully depreciated asset. Okay? So, dinidisclose yan. Pero in effect last, no, yun nga, kung sakali, sa akin, nagiging practical lang yung i-disclose kung material yung amount eh. Okay? Pero sa record mo, in effect, zero na yun eh. Okay? So, kaya sinabi lang ng standard, encourage. Okay? Not necessarily i-disclose talaga. Okay? So, yun yung rule natin in terms of fully depreciated asset. Take note of that. Next, idle or abandoned property. Temporary idle, so yung nakatenga dyan, or abandoned, does not preclude depreciating the asset as future benefits are consumed not only through usage but also through wear and tear and obsolescence. Okay. Take note, kahit hindi mo siya nagagamit, di ba may mga factors tayo in terms of depreciating the asset. Okay, hindi lang dahil sa hindi mo siya nagagamit, meron tayong tinatawag na passage of time, di ba? Habang lumilipas ang panahon, kung sakaling hindi mo yung ginagamit, nagiging obsolete yan kasi may mga bagong klase, same property, iba lang ang feature. So, yung mismong item na yan, kahit di mo nagagamit, magiging obsolete yan afterwards. Okay? So, with that, di ba, that would one factors na considered kung bakit natin dine-depreciate yung asset. Okay? So, temporary idle activity or abandoned property, okay? Hindi ibig sabihin yan na hindi mo siya ginagamit or abandon siya, hindi mo siya dapat i-depreciate. Still subject yan for depreciation. Okay? And that would be included in PPE until the end of its estimated useful life. Okay? Yun lang ang masasabi natin dyan. Next. So, optional disclosure, take note, optional disclosure yan, related dun sa fixed assets or PPE. So, just read it. Okay? And then, medyo familiarize mo lang. Baka sakali may tanong dyan sa sir. Okay? Next. Okay, depreciation. The systematic allocation of the depreciable amount of the fixed asset over the useful life. Alam ko namang alam nyo na to, no? Okay, ang gusto ko lang sigurong idagdag dito, hindi ito. Okay, kasi alam nyo na rin to. Ito siguro, useful life. Okay, hindi yan palaging ang useful life based on years. Pwedeng ang useful life nila, sukatan ng useful life nila, yung possible na output na mapoproduce ng property na yan. Okay, this may be related dun sa mga manufacturing plant, okay, or factory, yan, or yung mismo machinery. Okay, they can be depreciated using not periods, no, time periods, kundi yung mga output. Okay, so si machine, ano bang expected na output na mapoproduce niyan sa tananang buhay ng machine na yan? O, sasabihin nung tawag nito, consultant, mga sa tingin natin, 1 million outputs. After nyan, feeling ko hindi na siya mag-function. Okay, after that. Okay, so yun yung para magiging sukatan natin. Then from time to time, ano ba yung actual na na-produce yung output? O kunyari, for this year, ang na-produce niya 100,000. So 100,000 over 1 million times mo dun sa cost ng mismong machinery, that would be the depreciated amount. Okay? Or depreciation expense for that machinery during that year. Okay, ganun magiging treatment. Or pwede ring service hours or working hours, machine hours. Okay? Sa tanan ng buhay ng machine, okay,
ilang oras kaya yan magagamit? Okay, ilang oras? O di, for example, sabihin natin 10,000 hours sa tanan ng buhay niya. Yan yung total na oras na pwede siyang magamit. O sabihin na natin, this year, no, sa production, nagamit natin siya ng 1,000 hours. O di 1,000 divided by 10,000 times the cost of the machinery, that would be the depreciation for that machine during the year. Okay, ganun lang yan. Okay, yung useful life, hindi palaging time period as in years. Okay? So, take note of that, ha? Then, we have depreciation methods. Okay? So, yung normal na alam natin is straight line method. Okay? Merong mga other method or way of depreciation. So, ito nga yun, yung units of production and hours used. Okay? Ang useful life niya, hindi nakabase dun sa time period. Okay? Hindi nakabase sa years. Sa units of production or sa hours. So, okay na tayo dyan. Okay? So, ganun yung manner, yung sinabi ko kanina. Now, may additional methods lang din. Itong mga methods na to, class, di ko na i-illustrate kung paano siya kino-compute. Bahala na yung sa intermediate accounting nyo dyan. Then, yung other methods, we have sum of the years digit, declining balance method, and double declining method. Hapyawan lang ni sir. Yung sum of the years digits, for example, estimated 5 years yan. So, para magiging ratio niyan, 1:2, 1:2, 3, 4, 5. Okay, so, from the word itself, sum of the years. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. That would be, magkano yun? 15, tama ba? 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Tama, 15. So, in terms of getting the depreciation, for the first year, since 5 taon pa siya, no, on that year na magagamit, 5/15 ka. Kasi yung total ng ano mo, allocation mo would be 15 eh. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 15 ang total niyan pag pinag-plus mo. O, since sa first year, 5 taon mo pa siya pwede magamit, 5/15 ka. Next year, 4/15. Times mo sa cost, that would be the respective depreciation for each year. So on and so forth yan. Okay? Declining balance method, ito naman, as if 100%, no? 100% siya. So, for example, estimated niya mga 5 taon ulit. So, 100% divide mo sa 5, that would be 20. Okay? Now, yung 20 na yan, considered percentage yan. So, kunyari may 100,000 na cost ng PPE, okay, times mo sa 20%, okay, 20,000. Yung magiging ano niya, depreciation. Okay po. Tapos, ang magiging basis niya, okay, doon na sa neto. Okay, sa next year, ang magiging basis niya, doon na sa neto. So, kung 80,000 na yung ano niya, tawag nito, 80,000 na yung dati niyang, yung carrying amount niya as of the moment, times 20% mo, okay, so yung 80 kanina, times mo sa 20%, that would be the depreciation on the second year, 16,000. Okay, so on and so forth. So, yung 80, buwasan mo ulit ng 16, 64. Okay, sa third year, times 20%. So, 20% of the 64,000, 12,800, that would be the depreciation on the next year. Kaya nga siya declining, pababa ng pababa. Okay? Pero take note, tandaan, kung may given na residual value, hindi yan kino-consider. Okay? In terms of declining balance method. Sa double declining method, ganun din, may fixed rate din. Okay? Kaya lang this time, doble siya. So, kanina, as if 100% yung useful life, tapos 5 years yung estimated, double declining method, no? So, 100 divide 5, 20. Since double siya, times 2 mo, magiging 40%. So, yung 100%, 100,000 na cost, times mo sa 40%, sa first year, 40,000 ang depreciation. Okay? So, beginning second year, 60,000 yung carrying amount, times mo sa 40%, sa second year, magkano ang depreciation? Okay, that would be 24,000. So on and so forth. Declining siya. Pababa ng pababa. So yung sum of the years digits, declining balance method, double declining method, normally, ang logic niyan kung bakit na isilang itong mga ganitong klaseng depreciation method, ang tingin kasi, para dun sa property, is sa mga unang period, dun mas active yung yung paggamit sa property. And that's why, yung kaakibat na depreciation, dapat mas malaki din. Okay?
Now, sa susunod na taon, lesser na. So on and so forth, mas magiging lesser siya ng lesser. Okay, kasi nga yung function ng ang logic diyan, yung function ng mismong property na 'yan, nale-lessen din habang tumatagal. Okay? So, yung kaakibat ng depreciation dapat hindi equally divided. Yun yung parang ano diyan eh, logic diyan eh. Dapat ano siya, in comparison kung gaano siya katindi na gamit. Okay? So, ito kasama yung units of production dun sa binabanggit ko, itong 4 na 'to. Okay? Kaya naimbento yung mga other depreciation methods. Naka-align siya kung gaano siya ka-active ginamit. Okay, so yung depreciation, ganun din yung nagiging ano measurement. Okay, hindi equally divided. Okay? Straight line kasi equally divided. Anyway, yeah. So end of presentation class. Okay?